follow Jesus and be a fisher of men. So, bakit ito? Bakit fisher of men ang binigay sa atin ng ating Panginoon? And we will see in His Word, in Mark 1:16, the New King James Version, it says, "And as we walked by the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen." Ayan. So, unang-una po na talagang inasikaso ng Lord na mga manggagawa niya sa kanyang ministeryo, sa kanyang pagtakbo bilang Messiah sa sanlibutan ay mga fishermen. Out of all people, napakaraming pwedeng magamit na ating Panginoon. Pwedeng engineer or engineer, pwedeng someone from the carpentry, no? Pero sila yung una. Because God wanted to make an example. How are we supposed to function as the people of the Lord? So fishermen ang inuna ng ating Panginoon. And sa mundo na to, isa po sa pinakamalaking bagay na dapat na meron tayo bilang tao ay yung tayo ay maligtas. Kapatid, maraming bagay ang pwede natin gawin sa mundo na to. But without salvation, nothing is important. Nothing will actually measure up. Kasi if you die in this world one day and you do not know where to go, dalawang destination lang, kapatid. Isa ay ang impyerno or hell, or pangalawa, heaven or langit. Now, of course, no one will want to go to hell. Unless siguro yung mga atheists at Satanists who do not know the Lord God. They thought that best friend nila si Satan. Kapag best friend nila si Satan, meron silang protection. But no, that's far from it. Kasi si Satan, alam na natin yung future. Is already dead na in the future. Tapos na ang katapusan niya na. Kaya gusto niya lang mandamay ng iba. So marami pong mga tao naloloko. Now, the reality is, we have to avoid hell or impyerno at all costs. And for us to avoid that, we have to know Jesus Christ as our Lord and Savior. It is only through the Lord Jesus Christ that we can be saved. Yun ang katotohanan, kapatid. And when you get saved, kapatid, we have a responsibility. We have an accountability to the Lord. Because the Lord saved us. If you believe in His work on the cross, that He died for you, He died for all of us, and you accepted Him as a Lord and Savior, diniligtas ka na, kapatid, mula sa impyerno. Pero ang tanong, kapatid, papaano naman yung iba? Papaano yung mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon? That's why the Lord God called us to be fishermen, mangingisda. It is our biggest responsibility in this world. Kaya, kapatid, kung nakakilala ka sa ating Panginoong Hesus, and you are not sharing the Word of God, then you should ask yourself, what is your purpose? Ano ang silbi natin sa mundo na to? Ano ang purpose mo, kapatid? Anong purpose ko? If we will not share that word para sa kanila, para sila din ay maligtas, bakit tayo nandito sa mundo na to? Is it just para yumaman, gumanda ang buhay, para maging maginhawa ang ating mga pamilya? Diba? Yes, we all want to have good life, better lives. That's what we want. No one na bubuhay sa mundo no, hindi nais na magkaroon ng magandang buhay, na may makakakain na masarap, maayos, di ba? Maayos na kalusugan, yung mga anak mo, medyo maganda ang kanilang upbringing, meron silang future, pati ikaw. You want to have a future, you have a dream. May pangarap ka. Pero ang tanong, kapatid, when all is ended and done, ito na ba yun? Is this our main purpose in this life? Or there is more to it? There is more to this life. Kaya, kapatid, natin tatandaan that we are supposed to follow Jesus and we are supposed to be fishers of men. The Lord gave us 2 points for today, and one of it is follow first and God's in charge of training. So una, sundin muna daw natin ang ating Panginoon. Lumapit muna tayo sa ating Panginoon, sa ating Diyos, at yung pagkakatuto natin ng mga bagay-bagay ay sa Kanya na mga galing. Di ba, isa sa mga challenge ng mga Kristiyano is nahihiya mag-share. When you get saved, pag ikaw kumilala na sa ating Panginoong Hesus at naging born again ka na, parang nakakakaba. Paano yun? Pag nalaman nila na ako'y tumanggap na sa Panginoon
ligtas na ako, paano ang gagawin ko kasi parang nakakahiya. Hindi ko alam. Hindi ako capable and kilala nila ako bilang isang tao na makasalanan. Yes, kapatid, tayong lahat ay makasalanan. Walang taong perpekto sa harapan ng Diyos. The main problem is, dinadala natin, binubuhat natin ang mga bagay-bagay sa ating buhay. We're trying to carry everything by our own. Let's go back to the basics. Di ba kapatid, kaya ka naligtas mula sa impyerno, kaya tayo naligtas, kaya tayo nakakilala dahil sa ating Panginoong Hesus. Siya ang dahilan. So you go back. Follow Him first. And when after you follow Him, then He will train you. He will teach you what to do. He will give you the prowess, the ability to do it. On your own, you cannot do it, but He will help you. He will give you the helper, the advocate, ang Holy Spirit. Pangalawa, leave it to the Lord. Don't turn back. So lahat ng mga bagay-bagay, ibigay natin sa Panginoon. Because on our own, we cannot do it. Pero kung ibibigay natin sa Kanya, siya ang bahala sa atin. Kaya cast your cares upon me, those who are heavily laden. For my yoke is easy and my burden is light. So alam ng Lord na may mga kanya-kanya tayong dalahin, may kanya-kanya tayong bagahe. Kapatid, alam ng Lord yung mga troubles mo ngayon, ngayong araw na to. Hindi aksidente na nakikinig ka ngayon. Kilala ka ng Lord. There's a reason why He's speaking to you. Because He loves you. And sometimes kasi ang problema, tayo nagtatrain on our own effort. Pero sinasabi sa atin ng ating Panginoon, leave it to Him. Pero huwag ka mag-turn back. Once that you call upon the Lord at tinanggap mo na siya, huwag ka nang bumalik. Huwag tayo magkamali na mag-turn back, mag-backslide at bumalik sa mali. At kung tayo nadapa, tumayo ka kapatid. Lapit sa Lord. Hindi mo alam yung buhay mo, marami nakatingin. Hindi nakatingin para tayo laging asarin or para tayo kutsain na hanggang dito na lamang tayo. Hindi ganun. Some people are actually looking at you because they're looking at your life's testimony. Especially if you already accepted the Lord your Savior. Kung tinanggap mo na siya bilang Diyos sa tagapagligtas, then the Lord is actually using you as an example to other people na hindi pa nakakakilala sa Kanya. Why? Because you are supposed to be the temple of the living God. Ang buhay mo an example sa maraming tao. So if you turn back, ito, lagi sa mga Sunday warriors. Ano yung Sunday warriors? Sunday Christians. Pag Sunday, mabait. Pero pagkatapos ng Sunday, from Mondays to Saturdays, iba na ang buhay. Iba na ang buhay sa tabi ng pamilya. Pero pag Sunday, napakabait. Ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon, every minute, every second of our life, we give it to Him. So kapatid, maybe you don't know how to share the gospel. You don't know how to teach them about the Word of God. Ibigay mo sa Lord. And sa Lord ang tutulong sa'yo. Kasi hindi mo kakayanan on your own. Gayon din ang iyong buhay. Hindi mo kayang itawid ang iyong sariling buhay. Kapatid, kaya ba natin pagalingin ang ating sarili? Di ba pag may sakit tayo, hindi natin kayang pagalingin ang ating sarili? Kaya mo mag-produce ng pera on your own? Di ba? No. Lahat ng blessings na meron tayo sa Panginoon, galing sa Lord. Yes, there are the physical means that you will use. Kailangan mo magtrabaho, kailangan mo uminom ng gamot, kailangan mo mag-pray. Yes, the Lord is allowing these things so that you can use them. And so the Lord, diba, can enter the situation. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Bible, faith without action is dead. Kailangan mo pa rin kumilos. Kikilos ka, pero kailangan mo magtiwala at manampalataya. There goes that predicament. Meaning, kailangan mo magtiwala sa Lord kapag meron kang sitwasyon. Hindi sinabi ng Lord na maging tamad tayo. Hayaan mo na yun, si Lord ng bahala kasi hindi ko na alam gagawin, tatama rin na lang ako. No. Kikilos ka pa rin, hindi si Lord ang gagalaw para sa'yo. Diba? Even if it's impossible. Imposibleng sakit, kayang pagalingin ng Panginoon. Pero kailangan mong ingatan ang sarili mo. Hindi, sabi mo, okay na, wala na kasi delikado na yung buhay ko. Di, si Lord ng bahala ko, sasagutin niya ako. Basta ako, kahit ano lang gagawin ko sa buhay ko. Total, pagagalingin naman ako ng Lord. Is that the way to do things? Diba? Kaya sinasabi sa atin ng ating Panginoon, leave it to the Lord, but do not turn back. Huwag ka nang bumalik sa mali. Huwag ka nang bumalik sa dati, kapatid. So una, follow first and God's in charge of training. Yun yung unang-unang pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Kailangan magtiwala tayo sa Kanya na siya muna ang ating unahin.
Di ba kasi nung tinawag niya yung mga fishers of men, o yung tinatawag yung mga disciples or the apostles, sina Peter and Andrew, nung nakita niya sila, itong unang binanggit eh. Kasi alam niyo na fishermen, itong mga taon to. For years, for decades, the Israelites were waiting for the Lord to come. The Messiah, yung tagapagligtas ng Israel. So, nade-depress sila kasi ang tagal na naman hinihintay, Lord, wala naman nangyayari. And then came Jesus Christ. As a normal person, as a normal man, wala po siyang dalang malaking army o meron siyang corona na napakalaki. Dumating siya bilang ordinaryong tao. Hindi siya katulad na nakikita niyo sa mga picture na mali na parang sobrang attractive ng kanyang face. No. Sabi nga ng Bible, yung kanyang mukha ay hindi remarkable. Hindi mo siya maaalala. Ganun ang itsura ng ating Panginoong Hesus. But when He came, diba? Nung tinawag niya sila, sinabi niya, "Come, follow me." Jesus said, "And I will make you fishers of men." Follow me. Hindi niya sinabi na ako ang tagapagligtas, lumapit kayo sa akin. Hindi niya sinabing ganun. Ang sabi niya, "Come, follow me, and I will make you fishers of men." The Lord already made that command sa kanila. In the same way sa ating kapatid. When you follow the Lord, ang susunod na step doon, you should be a fisher of men, kapatid. When you follow the Lord at bigla ka na lang narihimik sa isang tabi, nandun ka na lang sa isang gilid at wala na tayong pakialam kung basta ako, naligtas na ako, okay na ako. And then you are encountering people who need the Lord and you do not care because you don't want to, alam mo yun, ayaw mo i-mess up yung kanilang day, ayaw mo na magkaroon ng kadebate o kausap or na magkakaroon pa kayo ng diskusyon kasi nahihiya ka, di ba? Pero it's an exact command from the Lord. Follow me. Sumunod ka sa akin and I will make you a fisher of men. Mangingisda ng mga tao. Kapatid, that's the first thing that sinasabi sa atin ng ating Panginoon. And that's the problem. Because sometimes, we don't want to follow the Lord. We want to follow our own agenda. May agenda tayo eh. Siyempre, di ba, normally, katulad yan, pag sa courtship period, sa mga couples, so ayaw mo mag-share kasi nahihiya ka, baka hindi ka masagot. Di ba? O kaya yung katrabaho mo, nakakahiya naman, baka magalit siya sa akin kasi pag nalaman niya na ako isang Kristiyano, na ako'y sumusunod sa ating Panginoong Diyos, baka i-reject na ako. Even in our own families, our own family members will reject us. But this is already by design. You remember Jesus Christ Himself, mismo ang ating Panginoong Jesucristo ay nireject ng sanlibutan. Pagdating niya, hindi siya kilala kasi hindi siya someone na mga royal family. Who would have thought? Diba? Sabi kaya nga, isa ka lang namang karpintero, yun nasabi. Pero diba, pinapakita sa ating example ng Panginoon, do not look on the things that you see and parang iisip mo na, i-judge mo na sila, no. Kasi sino ang ginamit ang ating Panginoong Jesus na isang karpintero? Wow, ang Lord ay isang karpintero. Tapos sino mga tinawag niya? Mangingisda, fishers of men. So meaning kapatid, kahit saan ka pa nanggaling, anong pinagmulan mo? Anong estado mo sa buhay? Nakagraduate ka o hindi? Meron ka bang financial means o hindi? Diba? Nireject ka man ng mga kamag-anak mo o hindi? It doesn't matter. What matters to the Lord is your heart. Are you willing to follow Him? Susunod ka ba sa Kanya? At kapag sumunod ka sa Kanya, kailangan mo maging fishers of men. Kailangan mo maging mangingisda ng tao. Yun ang kailangan mong gawin. Just like with Paul, si Apostle Paul, si Pablo, nung siya po'y tinawag ng ating Panginoon, yung unang-unang goal niya ay pumatay. Kasi akala niya, bilang isang relihiyosong tao, kaya kapatid, ang religion is not the answer. May mga lumalabas mga religion sa mundo natin ngayon na sinasabi sila ang kasagutan. Kami ang kasagutan, ang aming relihiyon. No, kapatid. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi ng ating Panginoong Hesus. So, the only way to the Father, to salvation, to heaven, is Jesus Christ. Hindi ang religion. Diba? So, malinaw po yan. So, si Pablo, isa pong relihiyosong tao. Akala niya bilang isang Hudyo, ay ginagawa niya ang utos ng Panginoon. So, lahat ng nakikita niyang Kristiyano sa paligid niya, gusto niya ipapatay. Ang dami niya nang napapatay, katulad si Stephen, no? Si Saint Stephen. He made sure na sino man mga Kristiyano sumusunod sa Panginoong Hesus ay kailangan mamatay.
So pinapahuli niya, kaya ngayon yung mga Kristiyano po sa Jerusalem or sa Israel ay kumalat sila sa buong area. Napunta sila sa iba't ibang parte ng Asia Minor. Diba? Sa Greece, sa Italy, kung saan saan napunta sila, tumakbo sila kasi papatayin sila. Kaya napakalat po yung ministeryo ng ating Panginoon, yung gospel napakalat. So kilala si Paul bilang mamamatay tao, kinakatakutan siya ng mga Kristiyano. And then the Lord encountered him. Kaya kapatid, importante kapatid na ipagpaparin mo yung mga tao na tutuligsa sa'yo. Kasi you don't know, itong tao na tumutuligsa sa'yo, dahil ikaw ay Kristiyano, magugulat ka isang araw, Kristiyano na yan. Kasi pinag-pray siya ni Stephen. Bago namatay si Stephen, nung binabato na siya ng mga tao ng mga bato para mamatay siya, dahil nga, he was saying that Jesus Christ is the true Savior. And the Israelites, they did not know Him yet. Hindi nila kilala si Jesus. And so they stoned him to death. Pero bago siya namatay, he prayed. Sabi niya, Lord, do not take this sin against them. I forgive them, Lord. Do not take this sin against them. Huwag mong ibilang sa mga kasalanan nila yung ginawa nilang ito sa akin, Panginoon. So si Stephen, dumiretso na ng langit, kapatid. Napunta na siya ng heaven. And one of those people na nandoon, nung nag-pray si Stephen, ay si Paul, si Pablo. Siya nagutos para ipapatay si Stephen. And so the Lord, through the prayer of Stephen, made a way for Paul to know God. So nakakilala po si Pablo. Paano po nangyari? On the road to Damascus, papunta po siya sa Syria, no, from Israel. Ay nahabol niya ibang mga disipulo, iba-ibang mga apostol para patayin. Nakakabayo sila, marami silang grupo para habulin ng mga Israelites o yung mga ibang mga Israelites na nakakilala sa Panginoon. So, nung nandun sila, bigla pong nagkaroon ng matinding liwanag. Na tumawag bigla ating Panginoong Jesus. Sabi niya, Saul, 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 why are you persecuting me? Sa takot ni Saul, narinig niya eh. Pati yung mga tao nagtakbuhan sa tabi niya, yung mga kasamahan niya, naiiwan siya mag-isa. Lord, who are you? Sino ka, Lord? Sa takot niya, napalord siya kasi, di ba, sabi niya, ang kinikilala nilang Diyos ay Diyos Ama lamang. So hindi pa nila kilala ang Diyos Anak. Sabi niya, Lord, napalord siya bigla. Actually, that's already blasphemy. Kasi tinawag niya, Lord. Lord, who are you? Takot siya. And then, on that moment, sabi ng Lord, gagamitin kita. So nabulag po si Pablo, wala siyang makita. Inakay siya ng mga tao papunta sa city. Wala siyang future na kasi bulag na siya. Hindi na siya pwedeng manghabol ng mga hinahabol niya. Napakahirap na sitwasyon. But the Lord loved him despite ng mga kasalanan ni Pablo. So kapatid, kung makasalanan kang tao, makasalanan tayong lahat, it doesn't matter. The important thing is your response to the Lord. Paano ka mag-responde sa Panginoon? Mahal mo ba siya? Humihingi ka ba ng tawad? Yes, patatawarin ka niya. Patatawarin niya tayo. Pero kailangan mo mag-follow sa kanya. Kasi ganito ang ginawa ni Pablo. Bulag siya, hindi niya alam ang kanyang kinabukasan ng kanyang future, and yet he trusted the Lord. So nag-follow siya. Inakay siya ng mga tao papunta doon sa city, and another Christian, prayed for him para siya gumaling. At anong ginawa niya? Naging fisher of man si Pablo. So kapatid, it doesn't matter kung saan tayo nanggaling. Ano yung past mo? Ano ng Lord yan? It doesn't matter, hindi ko na kailangan malaman yung pinanggalingan mong past. It's not the most important thing. The most important thing is you go to the Lord Jesus Christ. You surrender to Him. You follow Him. You tell Him, Lord, I cannot do it on my own. I need help. Rescue me. Save me. Teach me. Because on my own, I will falter. I will fail. But with you, Lord, there is hope. So I'm following you, Lord. Then, Lord, make me a fisher of men. So kapatid, may accountability ka. Once you accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, you are accountable. Ang tanong, bakit kaya ako accountable? Bakit ako kailangan maging fisher of men? You might have asked that question by yourself. Anong halaga, ba't kailangan ako maging fisher of men? Mamaya masasagot yan mamaya, kapatid. But the important thing that you have to remember is you have to be a fisher of men. We are supposed to be fishers of men. But first, follow Jesus Christ. So, gayahin natin si Pablo. Hindi niya alam susunod na kabanata ng buhay niya kasi gulong-gulo siya. Nabulag siya, kapatid. At nung lumalapit siya sa mga Kristiyano, lahat takot. Di ba ikaw yung mamamatay tao? Paano ka naging Kristiyano? Di ba? Napapatanong sila, Lord, ba't piniyagan mo na maging Kristiyano siya? Sabi niya, Lord, kasi he
Ang tugon sa kanila ng Panginoon, I will use him. Do not worry, he's no longer a danger to you because I will use this man. He will die for me. Yun po nangyari, kapatid. And we know, once a killer, ito po si Pablo, pero after noon, ginamit siya ng Panginoon na pag binilang mo ang mga libro sa Bible in the New Testament, ang may pinakamaraming libro sa New Testament sa Bible ay si Paul. Si Pablo, lahat ng letters, di ba? The Corinthians, the Colossians, the Thessalonians, the Ephesians, lahat galing kay Pablo. Napakarami. Ganun po katinding ministeryo na tinakbo ni Pablo na isang taong imposible na maging anak ng Diyos. Alam mo ba yung kapatid, na pag tinanggap mo ang Panginoong Hesus, you are a saint. Hindi po saint yung mga dinadasal mo na parang, ay, babait nito, ganun. Hindi po ganun, kapatid. The only way for you to be a saint of God, if you accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, and from masamang tao, magiging mabuti kang tao, gagawin ka dyan mabuti. So marami pong maling akala na pag naging Kristiyano ka, ay perfect tong tao na to. Huwag kang lumapit sa akin, perfecto ka. No. These are sinful people. Makasalanang mga tao na binabago ng Diyos. Sino nagbabago ang ating Panginoong Hesus? Through the power of the Holy Ghost, the Holy Spirit. Ang Espiritu Santo magbabago sa atin kasi on our own, kapatid, hindi natin kakayanin. From sinful person to sainthood, nagiging saint ka. Yun ang ginagawa natin, Panginoon. Bago ka makarating ng langit, inaayos ka ng Panginoon. That's the purpose of the Lord. So that's why we follow God. Because gagamitin niya tayo. And He cannot use us if we will not follow Him. Kaya kapatid, ang silbi natin sa mundo na ito, purpose, hindi lang tayo nandito para tumanggap sa Lord, tapos okay na. Blessing upon blessing upon blessing, no? Hindi yun ang ating purpose, kapatid, sa mundo na ito. Pangalawang point na binigay sa atin ng ating Panginoon, leave it to the Lord and don't turn back. So kapatid, on our own, hindi natin kaya. Maybe kinakabahan ka. Naranasan na ba natin mag-evangelize sa may kalsada, may mga tao hindi nakakilala sa atin, lalapitan natin. Kapatid, do you know Jesus Christ? Di ba mahirap? On our own, we cannot do it. But leave it to the Lord. Bigay mo sa Panginoon. In your life, be an example. Do not turn back anymore. Kasi, when you go out of the church, ito marami to. Sunday warriors. Church ng church, ganyan. Pero pagkatapos ng church, iba na yung ugali. Iba na yung pagkatao. Ang hindi mo alam, may nakamasid sa'yo. Tinitignan nila yung buhay mo. So you should show them na mayroong totoong Diyos. Na binabago ka ng Diyos from the inside and out, from your heart and outside your humanity. Na makilala nila na, ay, dating kilala ko yan, itong ugali niyan. Pero nakikita ko binabago ng Lord eh. Nagbabago. Siguro totoo nga may Diyos. Kasi imposible. Dati napakasamang tao nun. Sa tingin ko meron nga. Now they are becoming believers na. Why? Because they're seeing your life. You are becoming the church. You are becoming the temple of the living God. And that's the most important thing. Bilang fishers of men, we are supposed to be an example to this world. Kapatid, how are you living your life in secret? Sa harapan ng mga kapamilya natin, asawa natin, anak natin, magulang natin, they are the ones seeing our lives. Pag nasa trabaho ba tayo, iba ba yung pagkatao natin? Di ba? Nagko-compromise na ba tayo? Kompromiso? Kapag nasa labas na tayo? Only the Lord knows. Hindi alamin ng maraming tao. Kahit sa Facebook, di ba? When you go to Facebook, to YouTube, to Instagram, to TikTok, people have different personalities. They are projecting that they are influencers, but inside their own homes, ibang kanilang pinapakita. But the Lord knows. Wala po tayong pwedeng itago sa ating Panginoon. So, important, kapatid, na ibigin natin lahat sa Panginoon. Diba? Ang ating buhay. Even yung pinakasikretong parte ng buhay natin, huwag tayo magtago sa Panginoon. Ibigin natin lahat sa Lord. At kapag hindi natin kaya magbago, si Lord magbabago sa atin. Just tell Him. Surrender to Him. That's why He is Lord and we are not. We are supposed to be the servant of the living God. Servant tayo. Siya ang Lord. Siya ang Diyos. Tayo susunod lamang sa Kanya. And it's easy to give up on the premise of life na parang, I cannot do this, I cannot do that. Kasi ang dami kong problema, bakit pa ako mag-share?
Why would I tell people about Jesus Christ? Ang dami ko nang hinaharap. It's about convenience versus the call of God. Hindi lahat ng tao tinawag ng Lord for full-time ministry, kapatid. May mga part-time, may mga taong ibang pinapagawa sa'yo ng Panginoon, pero may pinapagawa pa rin sa'yo ng Panginoon. The problem is convenience. When it goes against our convenience, nai-inconvenient tayo, hindi tayo makapayag. Maraming ganun tao. Ayoko muna lumapit sa Lord kasi may inconvenience ako eh. May mga lakad pa ako, marami akong lakad. Ayoko munang bitawan itong mga lakad ko na to. Di ba? But the Lord is telling us differently. Follow Him, yung nga yung sabi niya, di ba? Kaya importante kapatid na ibigay natin sa Kanya. And pagkatapos nung sinabi ng Lord na follow me and become fishers of men, sabi rito, Luke 5:11 in the ESV version, and when they had brought their boats to land, they left everything and followed Him. Nakita natin yung ginawa ng mga disciples. Pagkalapag ng kanilang bangka sa dalampasigan, sa shore, iniwan na nila ang lahat and they followed the Lord. Kapatid, sometimes it's all about hindi ko kaya kasi yung magulang ko, hindi ko kaya kasi yung asawa ko, hindi ko kaya kasi yung ganito, ganito. Ang dami natin sinasabi. Pero nung sinave tayo ng Panginoon, wala tayong ganong katwiran. Wala tayong sinasabi kasi si ganyan, si ganun, si ganyan. The Lord's task for all of us, our responsibility, is to bring the word of the Lord sa mga tao hindi nakakilala. We must leave everything behind to follow the Lord. Buhay kasalanan, iwan na natin yung buhay kasalanan. Yung mga kalokohan natin, iwan na natin sa likuran. Hindi naman sinabi ng Lord na hindi ka na pwede maging normal na tao. No, that's far from the truth. In fact, even sina Pablo, nagtatrabaho pa rin sila, naggagawa sila ng mga tent, di ba? Nagtuloy pa rin sina Pedro. Tinawag sila ng Panginoon bilang fishers of men, pero nangingisda pa rin sila after nun. Kasi they needed to live. Practicality. Yet, they have already left their old lives. Yung kanilang mga maling pananaw, yung mga masasamang ugali, iniwan na nila sa likuran nila, yung mga unforgiveness, iniwan na, yung kayabangan, iniwan na nila lahat yun. Yung takot na, ay hindi ko kaya mag-share, natatakot ako mag-share. Iniwan na nilang lahat. And they followed the Lord. That's the most important thing, kapatid. Kaya, nung nakita po, nung high priest, nung unang panahon nila Caiaphas, yung si Caiaphas po, yung isa sa mga nag-utos para ipapatay ang ating Panginoong Jesus. Yung high priest sa panahon ng Israel, nung unang panahon. So, akala nila na pag napatay na nila ang Panginoong Jesus, tapos ng lahat, tapos ng laban. Nagkakamali sila. Magulat sila, nakita nila sila Pedro nag-share doon sa may templo. Di ba, pinautos na natin na ipatigil lang ang pag-share ng gospel na yan. Sabing ganun nila Caiaphas. Napatay na ang kanilang leader. Bakit sumusunod pa rin sila doon? Ang hindi nila alam na resurrect ang ating Panginoong Jesus after 3 days. So pinatawag nila sina Pedro. Teka, bakit nag-share pa kayo dito? Hindi ba kayo natatakot? Gusto nyo ipakulong namin kayo or matulad kayo kay Yesu Cristo? Diba? Winawarning namin kayo. Next time na mag-share pa ulit kayo dito, may mangyayari sa inyong hindi maganda. Yan ang banta ni Caiaphas at ng Sanhedrin na tinatawag. The Sanhedrin was the organization of the high priests who knew the Bible. Kabisado nila ang Bible in and out. And yet they did not recognize Jesus Christ. So sabi nila Peter, your rules, you have your own rules. But I will not follow you. We will not follow you. Whatever you do what you want to do. But we will follow the Lord. Reckless abandon, kapatid. Hindi natakot sina Pedro kasi alam nila na sinusunod nila ang ating Panginoong Jesus. And higit sa lahat, nakita nila yung mga kaluluwa na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. And that was the most important thing to them. The people who do not know the Lord. They cared not for their lives because alam nila, even if nasa danger ang kanilang sitwasyon, ililigtas sila ng Panginoon. Ano man ang kalooban ng Panginoon, yun ang mangyayari, kapatid. So kapatid, kung nahihiya ka na mag-share ng salita ng Panginoon, huwag ka mahiya. Because si Lord ang tutulong sa'yo, ang sasama sa'yo. Hindi ka niya iiwan, ni pababayaan mo. At ano man yung mga problema mo na dinadana sa buhay mo ngayon, sasama na tutulungan ka pa rin niya. As long, kapatid, that your life is for Him and with Him.
Huwag kang tumakbo papalayo sa Panginoon, tumakbo ka papalapit sa ating Diyos. Yun ang dapat mong gawin. Sa tingin mo, pag you are doing the work of God, iiwan ka niya sa ere? Far be it from the Lord, hindi ganun ang karakter ng ating Panginoon. He knows kung sino yung kanyang mga soldiers. He knows His greatest soldiers who went through the most hard battles. Alam ng Panginoon yun. Alam niya kung ano yung dinadanas mo, lalo na if you are working for the Lord. Ganun yung kapatid. I remember myself, nung ako'y kabataan pa. No? I was in school and lahat ng mga tao, they were tasked to kneel before isang statwa. And during that time, bata pa lang ako, kilala ko ng ating Panginoong Hesus. Sabi ko, I respect po yung inyong view, inyong pananaw, but I cannot kneel before this thing because my God is not enclosed in a concrete or in a wood. Sabi ko, hindi po nakalagay sa kahoy or bakal or semento ang aking Diyos, sapagkat ang aking Diyos ay buhay. He cannot be contained by anything. And so I cannot kneel down. Hindi ko po pwedeng sambahin yan. Sorry po. Kahit ibagsak niyo po ako, kasi nasa eskwelahan ako noon eh. Kahit ibagsak niyo po ako, hindi po ako papayag. Sorry po. And some people saw it. And they asked me, anong meron? Bakit hindi ka lumuhod kanina? And that was an opportunity for me to share the gospel to them. Because ito po kasi ang aking pinaniniwalaan. Ang ating Diyos po, ay namatay sa krus ng Kalbaryo. At nabuhay muli pagkatapos ng 3 araw. Wala na po siya sa krus ng Kalbaryo. Buhay po ang ating Diyos. So hindi po siya nasa loob ng isang statwa. At sinasabi po ng Panginoon na ayaw niya tayo gumagawa ng anumang statwa na ating sasambahin. Even in the land, in the sea, or in the air, sabi niya. Because the Lord is a jealous God. Nagsiselos po ang ating Diyos. Ayaw niya nun. So sabi ko sa kanila, I respect po yung inyong mga pananaw, but I cannot do it. So iniwan ko na po sa Panginoon lahat. Lord, ikaw nang bahala sa akin dito. Hindi ko alam kung pag-uwi ko, pagagalitin ako ng mama ko. Dahil baka bumagsak ako. Sabi ko gano'n. Baka magalit po sa akin itong mga teacher ko na to, yung principal. Kasi nakita ko, ako lang yung nakatayo. Lahat nakaluhod. Sabi ko, Lord, I do not know what's going to happen next, but I'm trusting you that you will save me from this. And you know what? It was not taken against me. When there was an opportunity for me to share, kasi po, months after that, I was able to encounter a teacher na hindi po naniniwala sa Diyos. Isa siyang atheist. Itong teacher na to, naniniwala tayo nang galing sa mga unggoy. Sa mga monkeys daw tayo nang galing mga tao. And sabi ko sa kanya, kasi lahat ng mga kaklase ko, pahig na sila, okay, lahat po tayo nang galing sa unggoy. Sabi ko gano'n, so, sorry po. Hindi po tayo galing sa unggoy. God created us from His own perfect image. Galing po tayo sa imahe ng Diyos na buhay. So meaning, if God is perfect, He did not need to evolve. Hindi niya kailangan magsimula sa maliit. Mula sa unggoy, papuntang tao. Because He is perfect. And therefore, we were created in His perfect image. Hindi natin kailangan evolution. Sabi kong gano'n sa kanila. And the teacher looked at me. He was angry with me. Sabi niya, bakit dadali mo dito yung inyong pananaw, yung inyong religion? Sabi ko, it's not about religion po. It's about the truth. Because evolution is a lie. Sabi ko sa kanya, isang kasinungalingan ng evolution, ang theory of evolution. Sabi ko sa kanya, let me ask you, teacher, di ba hanggang ngayon may missing link pa rin? Hindi niyo pa rin makuha yung link papuntang unggoy, papuntang tao. Because there was never a link. Fast forward, months after that, there was the deliberation kung sino po yung magiging top contender po for honor sa school. And during the contention po, nung pagde-debate ng mga teacher, sino dapat maging top 1, top 2, top 3. Napag-uusapan po yung contention. And that teacher na nagalit po sa akin, he defended me sa mga ibang teacher. Sabi niya, that guy, we had a disagreement before. But his conviction sa kanyang kaalaman, sa katotohanan, he fought for it. And I believe in him because he was saying the truth. Nakita natin, kapatid. Sometimes you do not know how you are influencing other people. Sometimes, akala natin parang may mga naiinis sa atin, bakit nag-share tayo ng salita ng ating Panginoon, ganyan, di ba? Pero we don't know how we are actually influencing people. That one way or another, down the line,
when we speak again to them, they will tell us, salamat, shiniran mo ako. Dati ayoko maniwala, ngayon naniniwala na ako. Totoo palang may Diyos. Totoo palang may Panginoong Jesus. But that is our assignment. Most of us do not want to hold of that assignment na mag-share ng salita ng Diyos. So kapatid, nasan ka man? Nasa loob ng iyong pamilya, nasa loob ka ng iyong angkan, nasa loob ka ng trabaho, or ng eskwelahan, wherever it is that you go, you must be a fisher of men. Again, kapatid, Brother Rock, why do we need to be fishers of men? Anong meron? Ito po yung binigay sa atin na takeaway ng ating Panginoon. Number 1, because your light attracts the catch. Yung ilaw mo bilang tao, bilang anak ng Diyos, ay tumatawag ng atensyon ng mga pwedeng mahuli. Yung mga kaluluwa, kapatid, na pwedeng mahuli para sa ating Panginoong Jesus, nakikita nila yung ilaw mo. Yung buhay mo, nakikita nila. Alam mo kapatid, ang mundo na to, para itong isang malaking dagat. Dagat ng mga tao. That's the world. That's the sea. At may mga isda. Sino yung mga isda? Yung mga kaluluwa na hindi pa nakakakilala sa ating Diyos, sa ating Panginoong Jesus. They thought nakilala nila ang Panginoon. Ay, lumaki na ako dito. Dito sa kinalakihan ko, pag mabait ka, pupunta ka na sa langit. No, kapatid. That's not the way to the Lord, to heaven. Sabi ng Lord, di ba? For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. It did not say good works. It did not say religion. It did not say yung santo. It did not say tradition. It did not say yung kultura. It said, whoever believes, sinong mananampalataya sa ating Panginoong Jesus, ay hindi mamamatay. Ano ibig sabihin ng kamatay? Yung kamatayan sa impyerno. Hindi ka mapupunta sa impyerno, but you will have everlasting life. Karapatan na makapunta sa langit, makasama ang ating Diyos habang buhay. Kaya kapatid, kaya napaka-importante nun. Yung buhay natin, it is a light to the people who do not know God. Para tayong dagat ng mga taong hindi nakakilala sa Diyos. Mga isda na hindi nakakilala sa Diyos. At ano po yung ating pangisda, yung ating pamingwit, or yung lambat, yung net, ano yun? Yung salita ng Diyos. The gospel itself is your net. It's your fishing rod. That's the way to catch them. If you do not know the Word of God, kaya importante kapatid, nagbabasa ka ng Biblia. When you do not read the Word of the Lord, then maliligaw ka rin sa sarili mo kasi hindi mo alam ang direksyon. Yun ang natirang love letter ng Panginoon para sa iyo, sa ating lahat. Pag hindi mo binabasa ang last love letter of the Lord for you and me, then you will be misguided. And so how can you guide other people if you're yourself misguided? Nagets natin kapatid? You need to read the Word of the Lord. And so you will be a light to attract the catch. Yan po ang salita ng ating Diyos doon sa bagay na yun. Kasi marami sa atin hindi nakakaintindi nun eh. So your light attracts the catch. Let's check the word of the Lord for that. Matthew 5:16 in the ESV version. In the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Meaning kapatid, marami nakatingin sa iyo. Akala mo lang wala. But when you accept the Lord Jesus Christ, maliban sa mga taong tumutulig sa iyo, na ayoko lumapit diyan, mukhang perfecto. Hindi nila alam makasalanan tayong tao na binabago ng ating Panginoong Jesus. That's the essence of born again. Maraming tao galit sa salitang born again. They do not understand the Word of God. Mismo ang ating Panginoong Jesus ang nagbanggit ng salitang yan. Hindi po yung inimbentong salita. Nasa Biblia yan kapatid, nasa Bible yan. Sabi ng Lord, tinanong siya ng isang master, ng isang scholar of the Bible, si Nicodemus. Sabi ni Nicodemus, Teacher, can you tell me how can I enter the kingdom of God? Meaning, teacher, guro, paano ako makakapasok sa langit? Sabi niya, you cannot enter the kingdom of God unless you become born again. Born again is not a religion, kapatid. It is the process. If you accept Jesus Christ bilang tagapagligtas mo, bilang Diyos, you will become a born again, meaning you will be reborn in the Spirit. Because nung tayo pinanganak kapatid, ang ating spirito ay patay. Sapagkat ang spirito natin ay minana natin kay Adan. Yung kaluluwa natin na meron tayo sa ating katawan, galing kay Adan. Namana natin yung kasalanan. Meaning, lahat tayo pupunta sa impyerno. But with Jesus Christ,
if you accept Him as Lord and Savior in your life at hihingi ka ng tawad sa kasalanan mo, then He will give you a new life, born again. Babaguhin ka na niya ngayon araw-araw. That's the meaning of that, kapatid. The power of the Holy Ghost will change you, to reborn you, to rebirth you. Yun ang nangyayari, kapatid. So, importante, kapatid, na may pagbabago. Kasi maraming tao, sabi nila, tinanggap nila ang Panginoong Hesus, kinikilala nila ang Diyos, pero hindi nagbabago. If that is the case, kapatid, matakot ka baka hindi mo tinanggap ang Panginoong Hesus. Baka akala mo lang tinanggap mo siya. Naging emotional ka lang that day kasi may problema ka. Napadasal ka bigla sa Diyos. Pero hindi mo siya talaga tinanggap ng buong puso, isipan at kaluluwa. So, importante, kapatid, because if your light is shining upon others, they will see it. And they will know na anak ka ng Diyos. And don't be ashamed of the gospel. Kapatid, huwag tayong mahiya. Huwag natin ikahiya ang salita ng Diyos. Kasi maraming tao, kinakahiya nila ang salita ng Diyos. Bakit hindi natin dapat, kapatid, ikahiya ang salita ng Diyos? Because in Romans 1:16, in the CSB version, it says, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God for salvation to everyone who believes, first to the Jew and also to the Greek." So, yung kaligtasan, importante, kapatid. Why? Kasi ikaw nakakilala ka na eh. Paano naman sila? 'Di ba? Pupunta ka ng langit, ang sistema ba, kapatid? Okay ka na? Iwan na lang natin sila, ng kawawa sila. Hindi nila alam. So who will share to them? The Lord? Yes, the Lord will share to them, but the Lord is using someone like you and me. That's the purpose. Why you are a fisher of men. Because if you will not speak, if you will not say something, then who will tell them? It's your responsibility. Because every one of us, sabi ko nga, sabi ng salita ng Diyos, we are bound to go to hell because of Adam. We inherited sin in our bodies, in our lives, in our soul. But through the power of Jesus Christ to transform souls and lives, diba? Maliligtas tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So you should not be ashamed of the gospel, kapatid. You have to be a fisherman. Huwag kang matakot, huwag kang kabahan. I-share mo ang salita ng Diyos. Huwag mo itago, kapatid. Marami sa atin, inililihim na lang na tayo Kristiyano. Magugulat na lang sila. Ay, Kristiyano pala tayo lahat sa isang kwarto na to. Hindi natin alam, di ba? Sa trabaho, madalas gano'n. Hindi nagkakaalaman. Magkaka-Kristiyano pala. Hate nila isang Christian doon na lagi nagbabanggit na siya ay Christian at sinishare niya yung salita ng Diyos. Tapos, ang dami pala doon Kristiyano nasa tabi, nagtatago lang. Di ba? Lastly, catch the fish and let God nurture. Ngayon, ang tanong natin, paano kung sinare ko lang, tapos paano na sila? Hindi ko alam kung nag-grow ba sila, talaga matinanggap nila ang Diyos. Kapatid, ang responsibility natin mag-share. So share. Tell them about Jesus Christ and let the Lord nurture. Si Lord nang bahala magpag-grow. Huwag natin akuhin ang ating responsibility na tayo ang bubuhay sa kanila. No? Si Lord ang bubuhay sa kanila. Hindi natin kaya lahat, kapatid. We cannot bring everything by our own selves. Kaya nga, di ba? Leave it to the Lord and follow Him. Si Lord nang bahala. In 1 Corinthians 3:6-8, this is our last verse. I planted, Apollos watered, but God caused it to grow. So neither the one who plants counts for anything, nor the one who waters, but God who causes the growth. The one who plants and the one who waters work as one, but each will receive his reward according to his work. So malinaw sinasabi ng ating Panginoon, may iba't iba tayong trabaho. May mga tao na gagamitin ng Panginoon para mag-grow yung tao. May mga taong gagamitin ng Lord para sila magpahayag ng salita ng Diyos. May mga tinawag bilang pastor, may tinawag bilang evangelist, may tinawag bilang prophet, may tinawag ng iba't ibang paraan, no? Marami. You can be a worshiper, you can be an usher, you can be a praise and worship leader, you can be someone who prays in the church, or you can be an admin worker sa Panginoon, you can be sa maintenance, di ba? You can do a lot of things. Wala pong bagay maliit sa Panginoon, lahat yung malaki sa ating Diyos. So kanya-kanya sa atin, may kanya-kanyang trabaho. Pero wag natin isipin na parang hindi ako sapat, parang hindi ako well-trained, kapatid, para mag-say na ako'y Kristiyano. No. Importante, kapatid, ang word mo. Sapagkat hindi mo alam, yung word na tinanim mo sa kanila, iba na pala yung magdidilig. Iba na pala yung magpapalaki ng halaman. Ginamit ka lang ng Lord to share. So when you have an opportunity,
Do not waste that opportunity, kapatid. Share the word of the Lord. Be the fisherman, kapatid. Why is it, kapatid? Because people are in need of the Lord God. Maraming tao nangangailangan sa Diyos. Alam mo ba yung kapatid? When you, as a person na hindi pa nakakilala sa Diyos, lumapit ka sa Panginoon, di ba? Lumapit tayo. Why? Because we were in need. Ano yung mga kailangan ng tao? Kailangan mo ng forgiveness. Kailangan mo ng blessings. Di ba? Lord, may ginawa akong kamalian, patawarin niyo ako, sana mapatawad niyo ako. So lumapit ka sa Lord. Kailangan mo ng blessings kasi marami kang problema. Lord, I need an answered prayer today. May babayaran ako, ang dami kong utang. Wala kaming kakainin bukas, kailangan ko ng pagkain. Di ba? Lord, may sakit ako, kailangan ko gumaling sa sakit ko. In Jesus' name, pagalingin mo ako. Napapatawag ka sa Diyos because there is a need. So there are people in need in this world who needs to know about Jesus Christ. Just like you and me, at a certain point in our lives, we needed the Lord and we asked Him to save us. Ganon din yung ibang tao. Just like the bleeding woman in the Bible, di ba? Bakit siya kumapit sa damit ng ating Panginoong Jesus at bigla siyang gumaling? Because she had the need. She needed the Lord to heal her para pagalingin siya sa sakit niya. And so kapatid, there are millions of people in this world who do not know God. Who will tell them? Who will share to them? Who will be their fisherman, kapatid? Isipin natin yung kanilang kaluluwa. Think about their soul. Diba? Think about their soul. Isipin natin what will happen to their soul kung wala mag-share sa kanila. They are our responsibility. It is not our responsibility para magalit sa kanila. It is our responsibility to love them. Why? Because may nauna nagmahal sa atin. Minahal tayo ng Diyos. Sa pinakamatitinding kasalanan natin na nagawa sa ating buhay, mga greatest sins, the worst sins of all that we made against the living God, the Lord showed His love for us by saving us. The Lord saved you, kapatid. Niligtas ka niya. Paano naman yung iba? Sino magliligtas sa kanila? Sino magsasabi sa kanila? Who will tell them that their lives, their souls are in danger, kapatid? We are all unworthy. And yet God saved us. We can still save others. It is not our own power, but by the power of the living God through Christ Jesus. Ang ating Panginoong siya sa magliligtas. Tayo, effort lang, kapatid. Share the word. If you do not share the word, no one will know. That's why nandito ka, kapatid, sa mundo. Nandito tayo. Niligtas tayo ng Panginoon, and then our trabaho, our job is to be fishers of men. Kapatid, kailan ka kikilos? When will you take that action? Kailan natin gagawin? A lot of souls are waiting. It is our time to do it. Yan po ang mensahe ng ating Panginoon. Salamat sa ating Panginoon na buhay na ating kasama. And kapatid, maybe this is the first time that you're listening to this broadcast. You might not know me, and maybe you do not know Ancient Doors Church. And worse, baka hindi mo pa kilala ang ating Panginoong Jesus. Kapatid, walang accident sa buhay na to. There's a reason why you are here, why you're listening, either by the recorded broadcast in YouTube, or maybe this is the live broadcast that you're attending today. And you might not know me, you might not know Jesus Christ. It doesn't matter, kapatid. The important thing is, nandito ka kasi mahal ka ng ating Panginoon. He wants you to know na mahal ka niya. And He died for you 2,000 years ago. Para sa'yo, para sa akin, para sa ating lahat. The only thing is, in this life, we are all bound to die, kapatid. Lahat tayo mamamatay. Hindi natin maiwasan ang kamatayan. And when we die, there are only two destinations. Ang destination na una, impyerno, or hell. Yung pangalawa, langit, or yung heaven. Of course, we do not want to go to impyerno or hell, di ba? And there's only one way para maiwasan natin yun. Sapagkat hindi natin makakontrol kung saan tayo pupunta pag namatay tayo. The only way for us to escape hell is if we will believe that Jesus Christ, our Lord, our God and Savior, died for us 2,000 years ago on the cross and was resurrected again after 3 days para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Para hindi na tayo pupunta sa hell. Siya na ang ultimate sacrifice for all of us. If you will believe in Him, that He did that for you, that He is also your Lord, your God and Savior, at ikaw ay hihingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanan mo, ng buong puso, isipan at kaluluwa, right now, then God will give you that gift of salvation. Bibigyan ka niya ng regalo. Yun yung karapatan na makapunta sa langit balang araw. If you will receive that prayer,
If you will do that salvation prayer today, then God will give you the opportunity to go to heaven one day. Kapatid, if you want that, kapatid, samahan mo ko sa panalangin. Let us pray, kapatid. Panginoon, aking Diyos sa tagapagligtas. Aking Diyos sa tagapagligtas. Ako po'y humihingi ng tawad. Ako po'y humihingi ng tawad. Sa lahat-lahat ng aking mga kasalanan. Sa lahat-lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkakamali. Patawarin mo ako sa lahat ng Panginoong Hesus. Panginoong Hesus. Salamat sa pagkakataon. Salamat sa pagkakataon. At sa kaligtasan. At sa kaligtasan. Na ibinibigay mo. Na ibinibigay. Tinatanggap kita. Tinatanggap kita. Bilang aking Panginoon. Bilang aking Panginoon. And Lord, salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa na regalo mo. Salamat, Panginoon. salamat. Makakasama kita sa langit Makakasama kita sa balang araw. Habang nandirito ako sa lupa, habang nandirito ako sa lupa. Ay tulungan mo ako magbago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Espiritu Santo. Nananampalataya ako sa iyo. Nananampalataya ako sa iyo. Ito ang aking panalangin. Ito ang aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen at amen. Amen, amen at amen. Kapatid, brother, sister, if you pray this prayer, congratulations sa iyo. You are now a new creation, the old has gone, the new has come. Continue on living for the Lord. There is no wastage of your life, and I believe that you will grow in Christ. Kailangan mo siya makilala, kapatid, more as you go through this life. Kung gusto mo siya makilala, I urge you, kapatid, na basahin mo ang salita ng Diyos. If you want to know more about Him, I urge you to go to our social media platforms in Ancient Doors Church, and we will be more than glad to help you out in your growth with Jesus Christ. Congratulations sa iyo, kapatid.